Hinamak na manugang. Kabanata 416. Nakatayo doon ang kalbo na mag-isa, na may hawak na kutsilyo. Ano ang nangyayari? Bago pa man siya makagalaw ay agad na nabura ang 20 o higit pang mga kampan na dinala niya. Hinawakan ni Alex Dixon si Jiang Shuili sa kaliwang kamay, na natigilan. Iniabot niya ang kanang kamay at mapanuksong binaluktot ang daliri sa kalbo. Pakiramdam ng kalbo ay minamaliit siya. Isang alon ng kahihiyan ang biglang lumabas sa kanyang dibdib. Gayunpaman, para bang nagugat ang kanyang mga paa. Hindi siya ng ahas na sumulong. Ang batang ito ay talagang hindi siya inilagay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang bald man ay naglakas loob lamang na magalit sa kanyang puso, at hindi ng ahas na humakbang pasulong. Bahagyang nanginginig ang braso niyang nakahawak sa sable, at maging ang 2 paa niya ay nanlambot. Ang kanyang kapatid na si Baldy ay isang may epekto ng subordinate ng Heavenly Overlord Tiger. 7 o 8 taon na siyang nagkukumahog sa Yan Capital, at hindi man lang nagbago ang mukha niya nang uminom siya ng dugo ng saber. Ngayon, talagang nakaramdam siya ng takot. Masyadong nakakatakot ang kalaban na ito. Umihip ang hanging bundok sa kanila. Nakakamatay na tahimik ang paligid, at tanging ang tunog ng kanyang nakakatakot na paghinga ang maririnig. Ang lugar na ito ay walang nakatira. Gustuhin man ng brat na ito na putulin siya sa 8 piraso, hindi siya makakatakas. Sa sandaling ito, narinig ng kalbong lalaki na nagsalita si Alex Dixon. Kung hindi ka pupunta, gusto mo bang puntahan kita ng personal? Huwag kang lalapit. Napamura ang kalbo sa takot kung hindi. Kung hindi, may tatawag ako. Sinipa ni Alex Dixon ang isang black man na bumagsak sa lupa at tuwang-tuwang sinabi, hindi ba sila ang lahat ng taong tinawagan mo? Don't tell me you have a ambush. King ina. Nanginginig ang kamay ng kalbo na nakahawak sa sable. Sumigaw siya sa pinakamataas na boses, hayaan mong sabihin ko sa iyo, may tao ako sa likod ko. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka mapapatawad ng amo kong si Bashanho. Ah, so, siya ang boss mo. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ito ay isang taong kilala niya. Tanga ka, huwag kang magkunwaring kilalang kilala mo siya. Hinawakan ng kalbo ang kanyang telepono at sumigaw, si Kuya ba ang unang kapatid ng Southern District? Ang isang country bumpkin na tulad mo ay karapat-dapat na makasama si Kuya ba. Sabihin ko sa iyo, si Kuya ba ang aking sinumpaang kapatid? Gusto niyang magpanggap na mayabang at supilan si Alex Dixon, ngunit ayaw makinig ng kanyang katawan sa kanyang mga utos. Natawa siya at kinilig. Binuksan niya ang telepono gamit ang kanyang hubad na buhok na nanginginig at sumigaw na may humihikbi na tono. Kuya ba, ang nakababatang kapatid mong ito ay nakaranas ng mabigat na problema. Gusto nilang baliin ang aking mga paa. Halika sa kitchen dali. Nakaupo si Bashanho sa armchair at umiinom ng bilochons. Sa likod niya ay nakatayo ang 8 strongman in black. Nakaluhod sa lupa ang 2 makukulit na dilag at minamasahe ang kanyang mga binti. Nagtaas sila ng kilay at malamig na sumigaw. Sino ta? How dare he provoke my Bashanhos men? Saang daan siya nabibilang? Ang bumpkin na ito ay tinatawag na Alex Dixon. Ang kalbo ay binigyan si Alex Dixon ng isang mabangis na tingin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, sinaktan pa nga niya ang lahat ng mga kapatid na dinala ko. Kuya ba, halika at patayin siya. Pagkasabi nun ay tumawa siya ng bonggang-bongga kay Alex Dixon. Country bumpkin, you dare to touch me. Gusto ni Kuya ba ang buhay mo? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang nakakabinging dagandong ni Bashanho ay nagmula sa telepono. Sino bang may sabi sa'yong guluhin mo si Mr. Dixon? Ah, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Dixon. Bulag ka ba? How dare you provoke Mr. Dixon? Huhukayin ko yung eyeballs mo at ipapakain sa mga aso. Tila may dalang laway ang dagandong ni Bashanho sa paglabas nito sa telepono. Sa sobrang takot ng kalbo ay namutla ang mukha. Natigilan siya sa dagandong. Tanong niya habang nanginginig. Kuya ba? Ay, yun ba yung Mr. Dixon na sinundo mo last time sa airport? Sa huling pagkakataon na espesyal na dinala ni Brother ba ang mga tao sa paliparan upang salubungin ang malaking shot, ito kaya ang bansang bumpkin sa harap niya. Bukod sa kanya, sino pa ba si Mr. Dixon? Basura. Mabilis kang lumuhad at magmakaawa sa parusa ni Mr. Dixon.
Huwag mong sabihing takot kang mabali ang mga paa mo. Pagbalik mo, iikutin ko ang ulo mo. Binaba ni Bashanho ang telepono pagkatapos sabihin iyon. Namula ang mukha ng kalbo dahil sa dagandong. Tumingin siya kay Alex Dixon habang nanginginig. Ito ba ay talagang isang malaking pagbaril? Ang maldita na si Bai Chengay na ito ang naging dahilan ng pagsipa niya ng bakal na plato sa pagkakataong ito. Putung. Biglang lumuhad ang kalbo sa lupa at yumuko kay Alex Dixon. Please spare my life, Mr. Dixon. I was blind to have provoked you. I deserve to die. Please spare my dog life, Mr. Dixon. Habang nakayuko ang kalbo, talagang nagsimula siyang umiyak, at ang kanyang mga luha at uhog ay patuloy na umaagos. Nagsisi siya. Kung hindi lang kumita ng pera para sa bagong taon, bakit niya tatanggapin ang mainit na patatas na ito? Magsasalita na sana si Alex Dixon nang mag-ring ang phone niya. Nang makita niyang si Bashanho ang tumatawag, binuksan niya ang hands-free. Sa sandaling kinuha niya ang telepono, narinig ang magalang na boses ni Bashanho. Mr. Dixon, pinaghirapan ka ng aso ko. Patawarin mo sana ako, Mr. Dixon. Itong walang alam na bastard na ito ay nangangahas na hadlangan si Mr. Dixon. Mr. Dixon, you can punish this brat whatever you want, whether you want to kill him or putulin mo siya, magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanya. Bashanho, hindi ganoon kagaling ang mga tauhan mo, walang pakialam na sabi ni Alex Dixon. Mukhang tanga ang kalbong ito. Hindi maganda ang utak niya. Umiti si Bashanho ng paumanhin at sinabing, tama si Mr. Dixon. Matagal ko nang ayaw sa bastos na ito. Kung si Mr. Dixon ay natatakot na madumihan ang kanyang mga kamay, ako na mismo ang mag-aalaga sa kanya. Mamaya, balatan ko siya at ipadala sa mansion mo bilang parol, at ako mismo ang pupunta dito para humingi ng tawad kay Mr. Dixon. Lumuhad sa lupa ang kalbo, nanginginig na parang sinusubuan. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Para siyang namatayan ng kanyang ina. Iyak siya ng iyak kaya napaiyak siya. Dixon Dixon Mr. Dixon, magaspang ang balat ko. Hindi ako transparent na parang parol. Gusto mo bang magbago? Umiti si Alex Dixon at sinabing, hindi na kailangan ng mga parol. May gamit pa ako sa kanya, kaya iingatan ko muna ang mga paa niya. Salamat, Mr. Dixon. Ang Tyran Eichel Tiger ay nagmamadaling nagpahayag ng kanyang pasasalamat at sumigaw. Walang kwenta, bakit hindi ka nagkokautaw kay Mr. Dixon? Umiiyak ang kalbo hanggang sa magdilim ang langit. Nang bigla niyang marinig na hindi na niya kailangan pang mamatay ay agad siyang natuwa. Mabilis siyang lumuhad at gumapang, yumuko kay Alex Dixon. Salamat, Mr. Dixon, sa pagligtas sa aking buhay aso. Ako, ang kalbo, ay dadaan sa apoy at tubig para kay Mr. Dixon sa buhay na ito. Sa aking susunod na buhay, ako ay magiging isang babae at maglilingkod kay Mr. Dixon. Napatingin sa kanya si Alex Dixon at naramdaman ang panginginig ng anit niya. Ang kalbong ito ay malaki, at ang kanyang utak ay bobo. Kung talagang naging babae siya, siguradong si Zhong Wuhan yon. Ang kalbo ay yumuko saglit at sinabing nambobola, Mr. Dixon, ang lahat ng ito ay dahil kay Bai Chengay. Siya ang nag-udyok sa batang ito na lumapit at humarap ng gulo sa iyo. Sasabugan ko ang puting itlog na ito ngayon at tutulungan si Mr. Dixon ilabas mo ang galit niya. Nang iangat niya ang kanyang buhay, ang kalbong lalaki ay nagmamadali sa pag-claim ng kredito. Tumayo siya at hinawakan ang kwelyo ni Bai Chengay sa gilid ng kalsada at kinaladkad siya papunta sa kalsada. Ang bibig ni Bai Chengay ay napuno ng puti at damo, at siya ay nahimatay na. Hinawi ng kalbo ang damo sa kanyang bibig, kinalas ang kanyang pantalon, at binalak na umihi para magising siya. Nakita ni Jiang Shuili na hinubad niya ang kanyang pantalon at agad na tinakpan ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Isang mabahong mainit na ihi ang ibinuhos sa kanya. Ang mukha ni Bai Chengay ay tumagal lamang ng ilang segundo bago siya nabulunan at nagising. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay agad niyang nakita ang isang bulok na ihi na tumalsik sa kanyang mukha, at agad na napuno iyon ng kanyang bibig. Baldy, you actually dare to pee on me. Naiinis si Bai Chengay na muntik na siyang masuka. Puno ng mabahong amoy ang kanyang bibig, at ang kanyang sikmura ay biglang parang lulandag sa dagat. Nang makita ng kalbo na nagising siya, kinuha niya ang kanyang pantalon at sinuntok at sinipa si Bai Chengay.
F***. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para salakayin si Mr. Dixon? Si Bai Chenggai ay binugbog hanggang sa siya ay sumisigaw at sumisigaw. Hindi man lang nagpakita ng awa ang kalbong lalaki. Binugbog niya si Bai Chenggai hanggang sa siya ay kalahating patay. Yumuko siya at tinanong si Alex Dixon para sa mga tagubilin, Mr. Dixon, ano ang dapat nating gawin sa batang ito? Patayin siya o putulin siya? Sinulyapan siya ni Alex Dixon at nakitang puno ng dugo ang mukha ni Bai Chenggai. Mahina niyang sabi, may taya siya sa akin. Isang braso at dalawang paa. Sige, huwag mong dudungisan ang nakababatang kapatid ni Mr. Dixon. Puputulan ko siya para kay Mr. Dixon. Walang sinabi ang kalbo. Kinuha niya ang kutsilyo at nilaslas ang braso ni Bai Chenggai. Isang malamig na liwanag ang kumislap. Ang kaluluwa ni Bai Chenggai ay kalahating nawala. Napasigaw siya sa desperasyon. Teka, Alex Dixon, hindi pa tapos ang kompetisyon. Hindi ako natalo. Kung putulin mo ang mga braso at binti ko, labag ito sa mga patakaran. Kabanata 417. Wala itong kinalaman kay Mr. Dixon. Sinampal siya ng kalbo. Si Bai Chenggai ay nagkaroon ng nosebleed dahil sa sampal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakita pa rin kay Alex Dixon. Pilit niyang sinabing, Alex Dixon, aminin mo na ang pagkatalo mo. Napakaduwag mo kaya hindi ka naglakas loob na makipagkumpetensya sa akin. Naiinis na sinabi ni Jiang Shuili, Nahijiten nakita ngayon lang. Hindi mo kaya. Napalunok si Bai Chenggai. Kaya mo ba? Malaman natin after the competition. Maglalaban ba talaga tayo? Kumunot ang noo ni Alex Dixon at mahinang sinabi, kung gayon, papatayin kita ng buong katapatan. Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang helmet at isinuot at sumakay sa Harley-Davidson Starship. Natigilan ang kalbo. Mr. Dixon, gusto mo ba talagang makipagkumpetensya sa batang ito? Baka tadterin ko na siya ngayon din. Bitawan mo ako. Itinapon ni Bai Chenggai ang kanyang kalbo na ulo at pinunasan ito ng malakas. Pinunasan niya ang dugo sa mukha niya. Madilim niyang sinabi, Alex Dixon, may natitira pang 2 lap. Kung gusto mo ang mga braso at binti ko, depende kung may kakayahan ka. Naging balisa si Jiang Shuili at humarap upang pilipitin ang baywang ni Alex Dixon. Hinaya kanyang makipag-compete, kaya gusto mong makipag-compete. Hindi maganda ang motorsiklo mo. Paano ka mananalo laban sa kanya? Gagawin ko. Kinawayan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at inihagis ang helmet sa kanyang mga braso. Napangiti siya at sinabing, hindi mo ba matututunan? Tsaka competition ito sa pagitan ng mga lalaki. Responsibilidad mong yakapin ito ng mahigpit. Ako. O sige, huwag mo nang yakapin ng mahigpit. Namula ang magandang mukha ni Jiang Shuili at galit na sinabi niya, anong oras na? Gusto mo pa ng mukha? Ang mukha ng lalaki ay parang palda ng babae mo. Hindi mo mapupunit. Nakangiting sabi ni Alex Dixon at saka sinenyasan ang kalbo, pabulaikin mo siya sa finish line. Kung mawalan ka ng hibla ng buhok, babalatan kita at gagawin kitang parol. Mabilis na sinabi ng kalbo, Mr. Dixon, don't worry. I promise to send Mrs. Dixon back safely. She is not my girlfriend, paliwanag agad ni Alex Dixon. Bahagyang nanlamig ang ekspresyon ni Jiang Shuili. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tinitigan ng masama si Alex Dixon. Sumakay siya sa backseat ng sasakyan. Hindi ako aalis. Sa likod mo ako uupo. Tapos maupo ka. Isinuot ni Alex Dixon ang helmet, isinandal ang kanyang katawan sa harap, at ang Harley Universe Starship ay nagpakawala ng dagandong. Idiot. Sinimulan ni Bai Chenggai ang throttle, at mabilis na lumabas ang motorsiklo. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Iniisip ba talaga nitong si Dixon na mananalo siya? Kung hindi lang niya sinasadyang nahuli at hindi tinulungan si Baldy na harapin si Alex Dixon, hindi sana nasa harapan niya ang babaeng ito. Sa kanyang palayaw na Kishan Car God, hindi man lang niya inilagay si Jiang Shuili sa kanyang mga mata. Daig pa niya si Alex Dixon nang nakapikit. Sumunod naman si Alex Dixon sa likuran. Ini-start niya ang motorsiklo, ngunit ilang segundo lang ay nasa likod niya. Sa isang kisap mata, naiwan siya ni Bai Chenggai. Niyakap ni Jiang Shuili ang kanyang baywang at galit na sinigawan si Bai Chenggai, pumunta siya sa harapan. Maaari mo itong ipagpalit sa akin. Walang nagmamadali.
Pinaandar ni Alex Dixon ang sasakyan ng hindi nagmamadali at sabay na sinubukan ang ibang function ng Universe Starship. Matagal na rin simula nung hindi niya nahawakan ang motorsiklo kaya hindi niya ito pamilyar. Nang makitang mabagal pa rin ang pagmamaneho ni Alex Dixon, si Bai Chen-gai, na nasa harapan niya, ay tumakbo ng napakabilis kaya nawala ang kanyang anino. Si Zhang Shuili ay isang parang langgam sa mainit na kawali. Makalipas ang 1 minuto, natapos na ni Alex Dixon ang isang round. Nalampasan na ni Bai Chen-gai ang finish line 2 minuto na ang nakakaraan at sinimulan ang ikalawang round. Naghiyawan ang mga tao sa finish line. Si Wang Kai ay labis ding nababalisa. Nais niyang lumaban siya ng mag-isa at palitan si Alex Dixon sa kompetisyon. Umuso si Xu Ming ng sarkastiko. Ang isang country bumpkin ay isang country bumpkin. Kahit na nagmamaneho ka ng isang magandang kotse, ikaw ay magiging isang country bumpkin pa rin. Sa gitna ng buwing, dumaan si Alex Dixon sa finish line at tumakbo para sa ikalawang round. Pagkatapos ng ikalawang round, 4 na minuto na si Alex Dixon sa likod ni Bai Chen-gai, at naiwan siya ng malaking margin. Hindi na umaasa si Zhang Shuili na manalo siya. Naisip niya na dahil suportado siya ni Alex Dixon, kahit nanalo si Bai Chen-gai, maglalakas loob pa rin itong gawin sa kanya. Nang malapit nang sumuko si Zhang Shuili, bigla niyang narinig ang mahinahong boses ni Alex Dixon. Humawak ng mahigpit. Bago pa niya mabawi ang kanyang sentido, biglang sumandal ang kanyang katawan at muntik nang mabulunan palabas ng sasakyan. Agad siyang napasigaw. Kasabay ng sigaw ni Zhang Shuili, ang Universe Starship ay biglang bumili at sumugod sa mabilis na bilis. Dahil sa napakabilis na bilis na ito, nahihilo si Zhang Shuili at bumili ng tibok ng kanyang puso. Wala siyang choice kundi yakapin ng mahigpit si Alex Dixon para maiwasang mapatapon palabas ng sasakyan. Ito ay masyadong mabilis. Ito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan niyang bilis sa karera. Para siyang lumilipad. Hindi, tulad ng bilis ng liwanag. Ang tanawin sa magkabilang panig ay dumaan sa mga mata ni Zhang Shuili. Hindi siya makakita ng malinaw. Hingal na hingal siya at hindi man lang naglakas loob na bumitaw. Itinuon ni Alex Dixon ang kanyang isip at sumugod sa buong konsentrasyon. Kanina lang, nagpa-practice siya. Ngayong pamilyar na siya sa performance ng motorsiklo, pinataas niya ang lakas ng kabayo sa maximum. Sa katunayan, sa kanyang opinyon, ang karera ay wala. Ito ay walang iba kundi isang pagsubok sa bilis ng reaksyon at gumagawa ng pagkopya ng driver. Ang kanyang 5 pandama ay matagal nang nalampasan ang karaniwang bilang ng mga tao. Kahit na siya ngayon ang nakikitang karwahe, sa paningin ni Alex Dixon, parang laro na ang bilis nito. Ang nerbiyos ni Zhang Shuili ay umabot sa limitasyon. Umakyat lahat ng dugo sa katawan niya sa tuktok ng ulo niya at patuloy siya sa pagsigaw. 6,900,000 Harley Universe Starship, ang pagganap ng motorsiklo sa mga kamay ni Alex Dixon ay itinaas sa limitasyon. Tuldok. Napatingin si Bai Chen-gai sa rearview mirror. Not to mentioning seeing Alex Dixon's shadow, there won't even a bird. Umisi siya ng masama. Idiot, gusto mong makipagkumpetensya sa akin. Mas mahina ka sa akin. Humanda ka na baliin ang sarili mong mga braso at binti. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang nakakabinging dagandong ang dumating mula sa likuran, tulad ng pagsisimula ng isang eroplano. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bai Chen-gai, at bumulong siya, tiyak na hindi ito maaaring maging bumpkin ng bansang ito. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya mula sa rearview mirror na isang makinang na gintong motorsiklo ang humahabol sa kanya na parang palaso na umalis sa busog. Ilang segundo lang ay lumapit ang ginintoang motorsiklo mula sa malayo at mabilis na dumaan sa kanya. Ang malakas na hangin na gumulong ay halos tumaob kay Bai Chen-gai. Nagulat si Bai Chen-gai. Natigilan siya ng ilang segundo bago siya bumalik sa katinoan. Galit na nagmura siya, F-sake. Agad siyang humabol ng buong lakas. Paano ito naging posible? Ang nakakatakot na bilis na ito ay talagang parang isang motorsiklo, maaari pa itong abutin ang F1 Formula Racing. Si Alex Dixon, ang bumpkin na iyon, ay hindi lang pamilyar sa mga motorsiklo. Paano siya nagkaroon ng ganoong nakakatakot na bilis? Hindi kaya ang kotseng ito ay minamaneho ni Zhang Shuili? Dapat ganito.
Galit na nagmura si Bai Chengay, basura, at mabilis na hinabol sila. Gayunpaman, ang Harley na may motorsiklo ay wala nang makita sa harap nila. Kahit gaano pa ito hinabol ni Bai Chengay, hindi niya ito maabutan. Si Bai Chengay ay labis na natakot. Ang kanyang mga kamay ay hindi maiwasang manginig, at ang takot ay bumalot sa kanyang puso. Hindi kaya matatalo siya. Imposible. Hindi siya matatalo. Naglagay siya ng mabigat na taya. Kung natalo siya, matatapos na sana siya. Tuldok. Ang linya ng pagtatapos. 17 hanggang 8 itim na sasakyan ang nakapila sa mahabang pila. Si Bashanho ay nakasuot ng salaming pang-araw at isang itim na windbreaker. Sinundan siya ng 50 hanggang 60 lalaking nakaitim na suit sa likod niya na may nakakatakot na aura. Sa dulo ng kalsada ay nakatayo ang dalawang hanay ng mga malalakas na lalaki, na may hawak na mga ceremonial na bulaklak sa kanilang mga kamay habang naghahanda sila para sa labanan. Ang mayamang ikalawang henerasyon, na kanina lang ay nag-iingay, ngayon ay tahimik na parang mga cicadas sa taglamig, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Walang inaasahan na personal na dadalhin ni Bashanho ang mga tao dito para manood ng kompetisyon. Napalunok si Shuming ng kanyang laway at pinagmalaki si Wang Kai, nakita mo ba yon? Personal na dumating si Lord Ba upang suportahan si Young Master Bai. Humanda kang yumuko at humingi ng tawad. ***. Isang malakas na boom ang dumating mula sa malayo. Nandito na si Young Master Bai. Naghiyawan ang mga tao. Sinipa ni Shuming si Wang Kai at mabilis na tumakbo para salubungin siya. Sa mata ng karamihan, isang gintong motorsiklo ang lumipad at naputol ang pulang linya. Ang mga gulong ay gumuho sa lupa at lumikha ng spark bago tuluyang tumigil. Kabanata 418. Pumapatong si Alex Dixon sa lupa gamit ang isang paa at mahinahong hinubad ang helmet. Si Jiang Shuili, na nakaupo sa backseat, ay mahinang dumausdas pababa ng sasakyan at humawak sa puno ng kahoy para sa muka. Natigilan si Shuming. Bakit? Bakit ikaw? Nasaan si Young Master Bai? Natigilan din ang mga tao sa paligid. Walang katulad na gulat. Ang nangunguna kanina lang ay halatang si Bai Chengay, pero bakit Alex Dixon na lang? Sabi ni Alex Dixon, tanungin mo si Bai Chengay na basura, napakalayo pa niya. Imposible. Siguradong nanloko ka. Hindi ito pinaniwalaan ni Shuming. Tinuro niya ang ilong niya at galit na umungol. Hindi siya makapaniwala na ang basurang ito ay manggana kahit pa siya ay bugbugin hanggang mamatay. Kinagat ni Shuming ang kanyang mga ngipin at tumakbo sa harap ni Bashanho sa isang nakakapuri na paraan. Sinabi niya, Panginoon ba, dapat ay narito ka upang manood ng laban ni Young Master Bai. Mabilis na kumuha ng isang tao na kukuha ng bumpkin ng bansang ito at tanungin siya. Tiyak na nanloloko siya. Ang matipunong lalaking nakatayo sa tabi ni Bashanho ay sinampal siya at umungal, anong Young Master Bai? Young Master Hey. Nandito ang ating Master Ba upang ipagdiwang ang tagumpay ni Mr. Dixon. Magwala. Natambo si Shuming sa lupa, at nalaglag ang kanyang panga. Kinuha ni Bashanho ang champagne mula sa bodyguard sa tabi niya, binuksan ito ng malakas, at naglakad papunta kay Alex Dixon na may ngiti sa kanyang mukha. Nako, Master Dixon, pambihira talaga ang husay mo sa pagmamaneho. Sa oras na ito, hinailan ng mga malalakas na lalaki sa magkabilang panig ng mga bulaklak ng kasal. Bang bang bang. Ang mga paputok ay namumulaklak sa hangin. Isang grupo ng mga bodyguard ang yumuko at sabay na sumigaw. Mighty Mr. Dixon. Mr. Dixon was powerful. Let's celebrate Mr. Dixon's victory. Ang nakakabinging dagandong ay umalangaw sa landas ng bundok. Kinuha ni Alex Dixon ang champagne mula kay Bashanho at ininom ito. Pagkatapos inumin, tinanong niya, bakit ka nandito? Umiti ng paumanhin si Bashanho. Mr. Dixon, na-offend ka ng bastos na yan. Nagdala ako ng mga tao para alagaan siya at humingi ng tawad kay Mr. Dixon. Pagkatapos niyang magsalita, umakto siyang parang magnanakaw at isinilid ang 20 milyong tseke sa bulsa ni Alex Dixon. Natatakot pa rin siya na hindi ito tanggapin ng kabilang partido. Sa oras na ito, tumakbo ang kalbo mula sa kalsada ng bundok, humihingal. Pagod na pagod siya kaya lumuhad siya sa lupa at may pagtatampo na sinabi, Kuya ba, ako, nagkamali ako. Anong kahihiyan? Sinipa siya ni Bashanho at sumigaw,
lumuhad ka para kay Mr. Dixon at humingi ng tawad. Ang kalbo ay hindi ng ahas na magpabeya. Mabilis niyang sinampal ang sarili niya at sumigaw, "Mali ako. Nabulag ako. Gustong bilhin ni Bai Chengay ang buhay ni Mr. Dixon at haarangan namin si Mr. Dixon sa daan. Nabulag ako at muntik nang masaktan si Mr. Dixon." Ang mayamang ikalawang henerasyon, na nakatayo sa paligid, ay natigilan. Ano? Nais ni Bai Chengay na patayin si Alex Dixon at pigilan siya sa daan. Ang ulo ni Xu Ming ay nababalot ng malamig na pawis, at ang kanyang isip ay ganap na blanko. Paano ito nangyari? Hindi talaga hiniranggan ng kalbo si Alex Dixon, at tumakbo pa sa finish line para umamin. Paano ito magtatapos? Sa sandaling ito, ang motorsiklo na nagmamaneho ni Bai Chengay ay dumating ng huli at nagmaneho patungo sa finish line. Ang mga taong tumanggap sa kanya ay hindi nanunuya, ngunit tumingin sa kanya nang may paghamak mula sa lahat ng direksyon. Inalis ni Bai Chengay ang kanyang helmet, ang kanyang mukha ay namutla. Late siya kahit 10 minuto. Bakit biglang nagmamaneho ang bumpkin na ito? Bai Chengay, natalo ka. Bumalik sa katinoan si Wang Kai at tuwang-tuwa na sumigaw. Namula ang mukha ni Bai Chengay. Panay ang tingin niya kay Alex Dixon, hindi nangangahas na maniwala sa nangyayari sa harapan niya. Bumulong siya, "Imposible, ako ang chariot god ng Autumn Mountain." Sino ka sa tingin mo? Ang chariot god ay si Mr. Dixon. Humakbang ang kalbo at sinipa si Bai Chengay sa lupa, lumuhad para kay Mr. Dixon. "Handa akong aminin ang pagkatalo." Pagkasabi niyon ay dinampot ng kalbo ang isang laryo at binigay kay Alex Dixon sa papuri. "Mr. Dixon, please do it." Lumuhad si Bai Chengay sa lupa sa takot. Wala man lang siyang lakas para tumayo. Hindi niya inaasahan na darating si Bashanho kasama ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Napabuga ng malamig si Bai Chengay at biglang sumigaw, "Hindi ko kasalanan, ito. Si Xu Ming ang nagbigay sa akin ng ideya." Kalokohan. Nang inag si Xu Ming at sumigaw sa galit, "Ikaw ang nagsabi na gusto mong magplano laban kay Alex Dixon, ngunit itinulak mo ito sa akin." Pagkasabi niyon ay agad niyang biniro si Alex Dixon at sinabing, "Mr. Dixon, itong si Bai ay nagsasalita ng walang kaparakan. Natalo siya. Tutulungan kitang harapin siya." Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Xu Ming ang isang ledrilyo at marahas na binasag ito patungo sa kaliwang kamay ni Bai Chengay. Gusto pang magsalita ni Bai Chengay, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang palad at halos mawala ng malay sa sakit. Ang kanyang palad ay nabasag sa meat paste, at ang kanyang laman ay naputol ng husto. Mabangis na itinaas ni Xu Ming ang ledrilyo at mabangis na sinabi, "Gusto mo bang kaladkarin ako sa tubig?" Hindi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinato niya ang isa pang ledrilyo. Sa sandaling ito, malamig na nagsalita si Alex Dixon. "Tinanong ba kita gumawa ng isang hakbang?" Nang inag si Xu Ming at mabilis na sinubukang pasayahin siya, "Natatakot akong madumihan ang mga kamay ni Mr. Dixon, kaya..." "Ano ka ba? May karapatan ka bang magdesisyon para kay Mr. Dixon?" Mabangis na sigaw ng kalbo. Siya ay humakbang pasulong at sinampal si Xu Ming sa lupa. Tinawag niya ang dalawang tao. Agad na sinuntok at sinipa ng ilang mga malalakas na lalaki si Xu Ming. Nang makita ang kabangisan ng mga malalakas na lalaki na ito, ang grupo ng mayamang ikalawang henerasyon ay nanginginig sa takot, hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Si Bai Chengay ay nasa sakit at takot. Patuloy siyang nanginginig at lumuhad sa lupa at sumigaw, "Dixon, Mr. Dixon, saying that my dad knows you, I beg Mr. Dixon to spare my life." Hindi siya pinansin ni Alex Dixon. Nilinggan niya si Wang Kai at sinabing, "Halika rito." Tiningnan ni Wang Kai ang ledrilyo at nag-alinlangan sandali. Natigilan siyang sinabi, "Lin, Master Dixon. I dare not." Nagbubulungan ang mga tao. Umiling din si Wang Kai. Malakas siya sa labas pero mahina sa loob. Kung tutuusin, wala man lang siyang tiwala. Ang kabilang partido ay mula sa Bai family, at hindi naging madali para sa kanyang ama na makipagkasundo kay Bai Qing. Kung gagamitin niya ang ledrilyo na ito, tiyak na masisira ang kooperasyon. Nakita ni Bai Chengay ang takot na ekspresyon ni Wang Kai at nakahinga ng maluwag. Mapanuksong sinabi niya, "Ikaw bansang bumpkin,
naiintindihan ko na hindi ka mangangahas. Gusto ng iyong ama na magtrabaho kasama ang aking pamilya. Kung maglakas loob kang atakihin ako, sisirain ko kaagad ang kontrata. Pagbayaran ang iyong ama para sa kanyang sarili, pagkamatay at gawin ang pamilyang Wang ay bagsak. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang itinaas ni Wang Kai ang ledrilyo at binasag ito sa kanyang binti. F6. Sinong F6 sa tingin mo? Bitep. Sa malutong na tunog, nabali ang kanang paa ni Bai Chengai at sumisigaw siya na parang baboy na kinakatay. Namumula ang mga mata ni Wang Kai at nakahinga siya ng maluwag. Hinawakan niya ang kwelyo ni Bai Chengai at sinampal ito ng 2 beses. Gaano kahanga-hanga ang iyong Bai family? Sinabi mo na hindi ako karapat-dapat na maging aso mo. Subukan mo itong muli kung manggahas ka. Dumudugo ang ilong ni Bai Chengai dahil sa pambubugbog. Tiniis niya ang sakit at sumigaw, tatawag ako ngayon at pupunitan ang kontrata. Di ba 200 million penalty fee lang? Babayaran ka ng Wang family ko kahit ibenta natin lahat ng meron tayo. Sinampal muli ng malakas ni Wang Kai si Bai Chengai at umungol, sa tingin mo kaya mo akong paluhod? Dinilaan ang sapatos mo. Sabihin mo ulit. Pagkatapos niyang magsalita, binigyan pa niya ng ilang sampal si Bai Chengai. Marahas niyang binugbog si Bai Chengai hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Si Bai Chengai ay binugbog hanggang sa napasigaw siya sa sakit. Nang makita niya ang nakakalokong hitsura ni Wang Kai, lumitaw ang takot sa kanyang mga mata, at mabilis siyang humingi ng awa. Kuya Wang, nagkamali ako. Makikipagtulungan ako sa tatay mo. Kuya Wang, iligtas mo ang buhay ko. Makipagtulungan sa isang tulad mo. Sinampal siya ni Wang Kai ng malakas. Dumudugo ang ilong ni Bai Chengai dahil sa sampal. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayon ay tinapos na ng pamilya Wang ang kontrata sa pamilya Bai. Mula ngayon, hindi na tayo magtutulungan. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko siya at pinulot ang ledrilyo. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, hinampas niya ito patungo sa kanang binti ni Bai Chengai. Nanlaki ang mga mata ni Bai Chengai at marahas niyang iniluwa ang isang subo ng maruming dugo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nawalan ng malay sa sakit. Kabanata 419. Puno ng dugo ang mukha ni Wang Kai. Mabangis niyang itinaas ang kanyang ulo at itinaas ang ledrilyo, sinabi sa takot na mayamang ikalawang henerasyon, sino pa ba ang gustong lumuhad ako? Hayaan mo akong panasan ang iyong sapatos. Ilabas mo ang tanggang ito dito. Ang kanyang mga mata ay duguan, at ang ledrilyo ay natatakpan din ng dugo. Siya ay tumingin lubhang mabangis. Sa sobrang takot ng grupo ng mayamang second generation ay kinilig sila at halos maiihi ang kanilang pantalon. Ang mga duwag na kinukutsa nila kanina ay biglang naging bayulente sa pag-alala sa kanila ni Alex Dixon. Lumapit si Wang Kai, hinawakan ang kwelyo ni Shuming, at sinampal siya. Kanina mo pa ako pinaluhod, di ba? Kuya Wang, nagkamali ako. Sa sobrang takot ni Shuming ay nadulas siya sa lupa. Ang mayamang henerasyon at ang iba pang nasa tabi niya ay agad na lumuhad sa lupa. Kuya Wang, kasalanan namin ngayon. Nagkamali ako. Patawarin mo sana ako, Kuya Wang. Hindi na tayo maglalakas loob na gawin itong muli. Huminga ng malalim si Wang Kai at sinipa si Shuming sa gilid. Naglakad siya papunta kay Alex Dixon nang may mabibigat na hakbang at biglang lumuhad sa lupa. Master Dixon, salamat. Ako, si Wang Kai, ay sumusumpa sa langit na gagawin ko ang lahat para kay Master Dixon sa buhay na ito. Kung sino man ang manggahas na hindi gumalang kay Master Dixon, di ko kayo mapapatawad. Kung hindi dahil kay Alex Dixon, magiging parang ganoon pa rin siya, pinagtatawanan ng mga mayamang ikalawang henerasyong ito, kaya napaluhod siya sa lupa at dumanas ng lahat ng uri ng insulto. Saglit na natigilan ang kalbo, pagkatapos ay kumalas siya at sumigaw ng galit, bakit mo inagaw ang mga linya ko? Gusto mo bang mapaboran? Magalang na yumuko si Wang Kai ng 3 beses kay Alex Dixon. Nang maisip niya ang ginawa niya kay Alex Dixon noong nakaraan, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Sumiksik ang kalbo at nakakita ng marker pen. Walang hiya siyang pumunta sa harap ni Alex Dixon. Mighty Mr. Dixon, ang bagong chariot god of Autumn Mountain. Hinahangaan ka ng kapatid na ito. Pakibigay sa akin ang iyong autograph, at pipirmahan ko ang aking mukha.
Hindi ako maghuhugas ng mukha sa loob ng isang buwan. Naging berde ang mukha ni Bashanho. Galit niyang sinipa ang kalbo sa lupa at ngumiti kay Alex Dixon. Mr. Dixon, laging walang utak itong anak ni Abturk. Huwag mo siyang pakialaman. Ang kalbong ito ay parang tanga, at ito ay isang ganap na kahihiyan sa kanya. Tiningnan ni Jiang Shuili ang walang malay na si Bai Chengai at sinabing, kung ibibigay mo siya sa akin, sa palagay ko ay hindi maglalakas loob si Bai Qing na gumawa ng anuman sa akin. Natakot siya na haharapin ni Bai Qing si Alex Dixon, kaya siya ang nagkusa na asikasuhin ang bagay na ito. Umiti si Alex Dixon at sinabing, hindi na kailangan. Tatawagan ko si Bai Qing ngayon at hahayaan siyang kunin ang kanyang anak dito. Siya ay mula sa Bai family. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Shuili. Walang halaga sa akin ang Bai family. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, tinawag niya si Bai Qing sa pamamagitan ng isang video call at malinaw na sinabi, natalo ang anak mo sa pastahan sa akin. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Isang grupo ng mayamang pangalawang henerasyon ang lumuhad sa tabi ng kalsada. Nang makita nilang tinawag talaga ni Alex Dixon si Bai Qing, lahat sila ay natigilan. Maaari bang maging hanggal ang taong ito? Nabali niya ang mga braso at binti ng anak ni Bai Qing. Tumawag pa siya. Hindi ba siya natakot sa paghiganti ng Bai family? Nakita rin ni Bai Qing ang miserableng kalagayan ng kanyang anak. Natahimik siya ng ilang segundo, at namula ang mukha niya. Hindi napigilan ni Wang Kai na sabihin, ako ang nakabangga sa kanya. Anong ginagawa mo? Lumapit ka sa akin. Bago siya matapos magsalita, si Bai Qing sa video ay nagsabi ng buong tatag, Master Dixon, itong anak kong hindi karapat-dapat ay talagang matapang. Talagang naglakas loob siyang saktan ka. Ako, si Bai Qing, ang nabigong turuan ng mabuti, ang aking anak at hinayaan sa mga ninuno ng pamilya Bai. Simula ngayon, putulin ko na ang relasyon ko sa anak na ito na walang pakialam sa buhay o kamatayan niya. Ako mismo ang bibisita para humingi ng tawad kay Master Dixon, Master Dixon. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko pa si Bai Qing kay Alex Dixon sa 70 degree. Natigilan ang mga tao, halos maghinala na sila ay nagkamali sa narinig. Maging si Jiang Shuili ay napakunot ang kanyang mga kilay. Matagal na niyang narinig na mahal ni Bai Qing ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na puputulan nito ang lahat ng relasyon kay Bai Chengai at kahit na umamin na nakasala kay Alex Dixon. Ang grupo ng mayamang ikalawang henerasyon ay natakot na walang kabuluhan. Ano ang background nitong Alex Dixon? Si Bai Chengai ay talagang pinalayas ng kanyang ama sa bahay, at wala siyang pakialam sa kanyang sariling buhay o kamatayan. Anong uri ng background ang mayroon siya upang takutin si Bai Cheng ng ganoong sukat? Yumuko ng malalim si Bai Qing, at hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo nang sumakit ang kanyang baywang. Ang kanyang ulo ay nababalot ng malamig na pawis, at sinumpa niya si Bai Chengai sa kanyang puso. Itong unfilial na anak, how dare he provoke Alex Dixon? Ang tunay na pagkakakilanlan ng kabilang partido ay ang tagapagmana ng pamilya Dixon. Not to mention, when he was in the dining hall that day, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang pag-atake ni Alex Dixon. Nakakabasag ng lupa, at sa sobrang takot niya ay hindi siya makatulog ng ilang araw. Kung talagang gusto ni Alex Dixon na walain ang pamilya Bai, ang buhay ng 12 ng mga tao sa pamilya Bai ay tiyak na tadtad ng abo ni Alex Dixon. Walang pagpipilian si Bai Qing kundi iwanan ang kanyang karwahe para protektahan ang kanyang gwapong mukha. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Just inform you. Wala nang iba. Yumuko si Bai Qing at nagsabi, salamat, Master Dixon. Ang Bai family ang nagbigay sa iyo ng problema. Ibinaba ni Alex Dixon ang video call at tumangala sa mga tao. Saan man siya tumingin, ang karamihan ay nakadama ng hindi nakikitang presyo. Mabilis nilang iniyuko ang kanilang mga ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Maging si Bashanho ay lihim na nag-click sa kanyang dila sa kanyang puso. Malakas talaga ang background nitong si Mr. Dixon. Si Bai Qing talaga ay hindi man lang nang ahas na kilalanin ang kanyang anak. Natatakot siya na ang tunay na pagkatao ni Mr. Dixon ay malapit na ang isa sa pamilya Dixon, sa 4 na malalaking pamilya sa Jing City. Siyempre, hindi maglalakas loob si Bashanho na sabihin ang ganoong bagay. Wala siyang lakas ng loob na gawin yon.
Kakabalik lang ni Bai Chengay sa kanyang malay. Nang mabalitaan niyang gusto ng putulin ng kanyang ama ang relasyon nila sa kanya, hindi na niya kinaya. Napabuga siya ng isang bibig ng dugo at nawalan ng malay. Tapos na siya. Natigilan si Wang Kai, at nablangko ang kanyang isip. Tara na, mahinang sabi ni Alex Dixon. Itinuro niya ang BMW ni Bai Chengay na hindi kasama ng 7 hanggang 8 milyong yuan at sinabing, nabasag ko ito. Gagawin ko para kay Mr. Dixon. Sigaw ng kalbong lalaki at sumugod na kasama ang isang grupo ng mga tao. Dinurog niya ang motorsiklo gamit ang bakal. Tumingon si Alex Dixon at sinabi kay Bashanho, dahil nandito ka, gusto kitang guluhin ng isa pang bagay. Nambola si Bashanho at mabilis na yumuko. You are too polite, Mr. Dixon. I am doing things for you. Si Mr. Dixon ang nagbigay ng mukha sa akin. Please tell me what to do. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at tumingin sa langit sa di kalayuan. Nakita niya muli ang isang malabong lilang liwanag sa kalangitan. Sinabi niya, magpadala ng isang tao upang maghanap sa bundok at tingnan kung ano ang nangyayari sa lilang liwanag na ito. Huwag kang mag-alala, Mr. Dixon. Magpapadala ako ng isang tao na maghanap sa bundok ngayon. Mabilis na sagot ni Bashanho. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay. Pagkatapos, ngumiti siya ng paumanhin at sinabing, Mr. Dixon, ilang araw na itong purple light. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ilang grupo din ng mga scientist ang naghanap sa bundok, ngunit wala silang nakita. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, hindi tama ang posisyon nila. Maghanap ka sa hilagang kanluran. Susundan ko rin at tingnan. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang paa at naglakad paakyat sa bundok. Ayon sa kanyang feng shui, ang mahalagang liwanag na ito ay lumitaw sa hilagang kanlurang direksyon. Gayunpaman, ang enerhiya sa hangin ay masyadong siksik, kaya hindi niya tumpak na tukoy ang lokasyon ng mga pagpipilian na nakalimutan. Kaya lang niyang hanapin ang bundok kung saang direksyon iyon. Natigilan sandali si Jiang Shuili at sumigaw, teka, pupunta rin ako. Naglakad si Alex Dixon habang walang magawang pagbabanta, tapos na ang karera, bakit hindi ka pa bumalik? Mag-ingat na may mga tigre sa bundok. Hindi mo ba ako pinrotektahan? Umiti ng matamis si Jiang Shuili at sinundot ang kanyang baywang. Kung ganoon, ano ang kinakatakutan ko? Huwag mo nang isipin na paalisin ako. You're just a little girl. Bakit mo ako sinusundan sa bundok? Bumalik ka. Hindi ako aalis. Si Alex Dixon ay talagang walang magawa. Tinaas niya ang paa niya at umalis. Naisip niya sa kanyang sarili kung lilipat siya sa mga bundok, tiyak na hindi kakayanin ni Jiang Shuili ang sakit at gagawa siya ng inisyatibo na umalis. Sa anumang kaso, tinawagan din niya si Chen Jiang para dalhin ang ilang tao. Papauwiin niya ito saglit. Mr. Dixon, wait for this little. Sumunod ang kalbo na alipin na may kasamang paghanga. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanyang nakitang kapatid na si Bashanho, at itinuring niya si Alex Dixon bilang kanyang idolo sa buhay. Dumampot din si Wang Kai ng kutsilyo at mabilis na sinundan siya. Pagkaalis ni Alex Dixon at ng iba pa, nakaluhod pa rin sa gilid ng kalsada ang mayamang second generation at ang iba pa. Wala silang lakas ng loob na bumangon kahit malayo na ang kanilang nilalakad. Ang isang tao sa karamihan ay hindi napigil ang umungol, itong si Mr. Dixon. Mukhang big shot siya mula sa Su family at sa Jiang family na nakipaglaban para salubungin siya ilang buwan na ang nakalipas. Kabanata 420. Nang gawin niya iyon, tumahimik ang mga tao, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Noong nakaraan, kapag ang mga pamilyang Su at Jiang ay pumunta sa paliparan kasama ang National Medical Hall, sila ay nakikipaglaban upang tanggapin ang isang malaking shot, at sila ay nakikipaglaban upang salubungin ang malaking shot na ito. Ang bagay na ito ay pribadong kumalat sa buong Yan Capital sa loob ng mahabang panahon. Kaunti lang ang mga big shot sa buong Yan Capital na maaaring makakuha ng ganoong karangalan. Pwede ito ay, na ang misteryosong big shot na ito ay talagang Alex Dixon. Nagsimulang manghula ang karamihan. Malungkot ang ekspresyon ni Shuming. Sinamantala niya ang sandaling walang pumapansin sa kanya at palihim na naglaho, papunta sa direksyon kung saan umalis si Alex Dixon. Ngayon lang niya narinig ang usapan ni Alex Dixon. Nais ni Alex Dixon na pumasok sa bundok para makahanap ng ilang kayamanan.
Tungkol sa big shot na nahulaan ng karamihan, hindi naniniwala si Shuming na si Alex Dixon yun. Kung siya talaga, matagal na itong nagdulot ng sensasyon sa Yan Capital. Kailangan ba niyang magalit kay Bai Chenggai? Tuldok. Sa sandaling ito, dinala na ni Alex Dixon ang isang grupo ng mga tao sa kailaliman ng Autumn Mountain. Ang mga ulap sa kalangitan sa gabi ay nakabiti ng mababa, at ang isang malabong lilang ilaw ng kayamanan ay naaninag sa mga ulap, na parang wala ito. Nagkalkula si Alex Dixon ayon sa wind and water technique sa 9 profound heaven scripture, at tumungo sa lugar na may pinakamataas na likha ng enerhiya. Matapos makapasok sa malalalim na kabundukan, wala nang daan sa unahan, at ang mga puno ay lalong lumalago. Ang canopy na nakatakip sa kalangitan ay halos humarang sa kalawakan. Humihingal na sina Wang Kai, Jiang Shuili, at iba pang sumusunod sa kanya, ngunit sinundan pa rin siya ng kanilang mga kamay at paa. Hindi alam ng dalawa kung ano ang hinahanap ni Alex Dixon, ngunit patuloy pa rin silang sumunod sa kanya, dahil naniniwala sila kay Alex Dixon. Ang kalbo ay gumulong ng paulit-ulit, sumunod ng malapit sa likod, at nahulog ng ilang beses. Si Alex Dixon ay lumabas ng kagubatan at naramdaman na ang espiritual na chi sa kanyang harapan ay napakakapal, ngunit sa kanyang harapan ay lumitaw ang ilang dosenang metrong taas ng bangin. Isang napaka-refresh na spiritual chi ang naanod mula sa mataas na bangin. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Ito ang spiritual gathering ground. Hindi kaya tumubo ang kayamanan sa bangin. Sa wakas ay nakalabas na sa kagubatan ang kalbo at humihingal habang sinasabi, "Lin, Mr. Dixon, wala nang daan sa unahan. Bumalik na tayo." Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumangon ang isang pulang anino. Kasabay ng nakakatakot na sumisitsit, sumugod ito sa mukha ni Alex Dixon. "Mr. Dixon, ingat ka." Agad na naglaslas si Wang Kai. Mabilis na kumislap ang pulang anino, umiwas sa liwanag ng kutsilyo, at binago ang target nito para salakayin si Wang Kai. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Mabilis siyang pumulot ng dahon at itinapon iyon. Ang manipis na dahon ay parang talam ng dahon ng willow. Pinutol nito ang pulang anino sa isang iglap, ngunit naapakan ni Wang Kai ang walang laman na hangin at nahulog sa malalim na hukay sa tabi niya. Sa lupa, isang red viper ang naputol sa kalahati. Nakahiwalay ang ulo nito sa katawan, at nanginginig pa rin ito sa lupa. Natigilan ang kalbo sa pag-atake ni Alex Dixon, napabulong siya, "Ito ay isang dalubhasa, Mr. Dixon." Namutla ang mukha ni Wang Kai dahil sa sakit. Natapakan niya ang walang laman na hangin, at ang kanyang librong bukong ay bumukol sa isang tinapay. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at sinabing, "Dapat may halimaw na nagbabantay sa kayamanan dito. Mag-ingat ka. Mr. Dixon, kakayanin ko." Napangiti si Wang Kai at sinabing, "Bilisan mo at hanapin mo ang mga kayamanan dito." Tumango si Alex Dixon. Bumantong hininga siya at tumalon sa bangin. "King ina, bayani talaga." Tumangala ang kalbo at napatulala. Muntik na siyang maglaway. Pinanlakihan din ni Jiang Shuili ang kanyang magagandang mata at napabuntong hininga. Isa itong mataas na bangin na 12 metro ang taas. Si Alex Dixon ay talagang nagmadaling tumalon dito. Ilang sikreto lang ang nakatago sa kanyang katawan. Tumayo si Alex Dixon sa isang nakausling bato, at naramdaman ang mayamang spiritual chi sa paligid, na nagpapaginhawa sa mga tao kapag naamoy nila ito. Sa ilalim ng nakakangganyang puno ng pino, may makapal na patong ng mga pine needle. Tila ilang dekada nang nakatambak ang mga tuyong dahon. Sa makapal na patong ng pagkabulok na gawa sa mga tuyong dahon, may mahinang halaga na kasing taas ng chopstick. Sa lilang at pulang payat na tangkay, mayroon lamang 12 ng mga hugis itlog na dahon. Napabuntong hininga si Alex Dixon, nakaramdam ng labis na pagkagulat sa kanyang puso. Nabasa niya ng detalyado ang tungkol sa ganitong uri ng spirit grass sa herbal medicine na seksyon ng 9 profound heaven scripture. Ang Heaven Scroll ay nagtala ng isang cultivation world na tinatawag na 9 Mystery Realm, at isa sa mga spirit herbs ay tinawag na Dragon Blood Grass. Wala itong mga bulaklak o prutas, ngunit kailangan lamang nito ng isang dahon upang madagdagan ang paglilinang ng isang magsasaka ng ilang dekada. Ayon sa libro, ang damong ito ay karaniwan sa 9 Mystery Realm, kadalasang ginagamit ito ng mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang paglilinang.
Hindi alam ni Alex Dixon kung anong uri ng lugar ang Nine Mystery Realm, ngunit mula nang siya ay isinilang hanggang ngayon, lalo na ang makita ang Dragon Bloodgrass, hindi pa niya ito narinig. Hindi niya akalain na makikita talaga niya ang isang maalamat na kalidad na damo dito. Bagamat karaniwan ito sa Nine Profound World, ito ang sagradong bagay ng cultivator dito. Pinigilan ni Alex Dixon ang kanyang pananabik at maingat na hinawakan ang manipis na tangkay ng Dragon Bloodgrass, at marahang itinupi ito. Sa sandaling ito, isang makapal na pulso na itim na ahas ang biglang tumalon mula sa gilid at mabangis na sumugod sa kanya. Isang alon ng enerhiya ang agad na lumabas mula sa katawan ni Alex Dixon. Sandaling huminto ang katawan ng ahas na may itim na sungay, na parabang nakasagupa nito ang isang malakas na kalaban. Tumalikod ito at tumakas, at sa isang kisap mata, nadulas ito sa damuhan at nawala. Binawi ni Alex Dixon ang kanyang tingin at kinuha ang Dragon Bloodgrass. Nang mapulot pa lamang ng kanyang daliri ang manipis na tangkay, agad na nalanta ang lila-pulang tangkay, at nalaglag ang mga dahon nito. Agad na maingat na kinuha ni Alex Dixon ang mga dahon, hinawakan ang mga ito sa kanyang mga braso, at tumalon mula sa bangin. Panay ang paglipag ng kanyang mga paa sa lupa, at nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan, biglang lumubog ang kanyang mukha. Si Wang Kai, Jiang Shuili, Baldy, at iba pa ay nakatayo sa paanan ng bundok. May hawak silang mga armas at naka-full alert. 12 o 3 Blackman ang nakatayo sa harapan nila. Nang makita niyang bumaba si Alex Dixon ay agad na umiyak ang kalbo. Napaungol siya, "Dixon, Mr. Dixon, tulong." Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at ang kanyang tingin ay dumaan sa Blackman. Ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng masikip na damit at nakasuot ng itim na talukbong sa kanilang mga mukha. Imposibleng sabihin kung ano ang kanilang background, ngunit malinaw niyang naramdaman na apat sa kanila ang naglalabas ng mga katangian ng enerhiya. Sila ay magsasaka. Isa sa Blackman ang nagtaas ng ulo at sumigaw, "May nakuha ka, tama. Ibigay mo ang nakuha mo, baka mamatay ang mga kasama mo." Napangiti si Alex Dixon at sinabing, "Nasa kamay ko talaga ang bagay, halika at kunin mo ito." Pagkatapos sabihin niyon, inilabas niya ang Dragon Bloodgrass at pinagpatuloy ito sa harap ng grupo ng mga tao. Agad na naamoy ng apat na cultivator ang mayamang nagbibigay ng enerhiya, at ang kanilang mga mata ay nagpahayag ng matako na liwanag. Hindi na napigilan ng isa sa kanila, at humakbang papunta kay Alex Dixon. Hinawakan ni Alex Dixon ang Dragon Bloodgrass sa kanyang kamay, at hindi gumagalaw. Nang malapit nang abutin ng itim na lalaking ito at agawin ito sa kanya. Kaagad pagkatapos nito, isang malakas na tunog ang narinig. Sinundan ito ng pop sound. Nagmula ito sa mga ulap at papunta sa tuktok ng ulo ng Blackman. Ang Blackman ay nagpakawala ng isang malungkot na tila at nahulog sa lupa. Natahimik ang paligid. Napuno ng pagkabigla ang kanilang mga mata ng Blackman. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ibinuka rin ng kalbo ang kanyang bibig, at halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs. "Dixon, Mr. Dixon, itong kidlat. Hindi naman pwedeng ikaw ang nagpatawag nito, diba? Tao pa ba ito?" Tinitigan ni Alex Dixon si Blackman at malamig na sinabi, "Narito ang bagay, tingnan natin kung sino ang darating na buhay at makuha ito." Tinakpan ng maitim na ulap sa itaas ng kanyang ulo ang buwan. Ang pilak na kidlat ay nagpabalik-balik sa mga ulap. Nagkatinginan ang isang grupo ng Blackman. Pagtingin nila sa isa't isa, sabay talaga silang nanginginig. Maging ang natitirang 3 magsasaka ay nabigla na nanlambot ang kanilang mga binti. Malakas na tao ang kalaban. Ang isa sa Blackman ay nanginginig habang itinutok ang kanyang kutsilyo kay Jiang Shuili at sa iba pa sa gitna. Umungol siya, "Huwag kalimutan. Nasa kamay pa rin natin ang buhay nila." Abangan ang susunod na kabanata.